worship God with all joy and faith in your prayers. Pag tayo ba'y nananalangin, kapatid, paano ka nananalangin? Ano yung mga ginagawa mo pag nananalangin ka? Pag sinabing panalangin or prayer, paano ka nakikipag-usap sa ating Panginoon? Ikaw ba'y lagi ka man nagre-reklamo? Lagi ka bang may hiniling? Lagi ka bang may sinasabi? Lagi ka bang mayroong pabaon kay Lord? Lord, baka naman, tulungan mo naman ako dito. Paano ka nakikipag-usap sa ating Panginoon? Because this is our only communication line with the Lord. Wala na pong iba. Ito po yung paraan para tayo makapag-usap, para magkaroon po tayo ng conversation with our Lord through our prayers. Kaya napaka-importante nito, kapatid. Pero sa pagpa-pray natin, kailangan din natin titignan ano yung ating motivation. Bakit tayo nagdadasal? Ano yung nagpo-push sa atin? Ano yung nagiging dahilan? Ba't tayo nagpa-pray? Ano yung agenda natin? Diba, meron tayong iba't ibang dahilan. May mga tao hindi nga nagdadasal eh. Nagdadasal lang pag may kailangan. Nagdadasal lang pag may problema. Nagdadasal lang pag huli na lahat. But reality is, we have to pray even before we have problems. Even before we face anything in this world, dapat meron tayong panalangin. Napaka-importante, kapatid, ng panalangin, ating prayer time. And in our prayer, dapat meron tayong proper behavior, proper approach. Kasi napaka-importante ito sa ating Diyos. Maybe you will say na, ano ba kailangan problemahin ba? Prayer lang naman yan. Alam na ni Lord yung kailangan ko. Marami na ako narinig na ganyan, kapatid. That they say that naiintindihan na ni Lord yun, siya na ang bahala. Basta ito, sinabi ko na sa kanya yun, alam niya na yun. Is it okay? Ganun lang ba yun kapag nagdasal tayo? Basta ibabato mo na lang sa Lord, alam na ng Lord yun, bahala na siya. Ganun ba talaga dapat ang approach natin sa ating Panginoon? Do we approach our parents, ang mga magulang natin, the same? Kapag ba ang presidente ng iyong bansa, let's say someone, an artista or celebrity, comes into your house, how do you approach them? Do you approach them like that? Sige, upo ka lang dyan, bahala ka na. Okay din, alam mo na naman yun. Kuha ka na lang dyan kung gusto mo. Diba? Are we approaching God like that? Or maybe there's something wrong with our approaching prayers. Maybe baka sinisisi natin ng Lord sa maraming bagay. Paborito natin siyang sisihin. Paborito natin na magreklamo sa Kanya. And today we will know and understand paano tayo dapat lumalapit sa ating Panginoon. Pero one thing that we should know, kapatid, is joy. Joy in our prayer is a secret na dapat nating maintindihan. Dapat natin itong baunin tuwing tayo mananalangin sa ating Panginoon. Para mas madali natin maintindihan, tingnan natin ang salita ng ating Panginoon. In Philippians 4:4-7, the New King James Version, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus our Lord. So sinasabi ng Panginoon dito, dapat tayong lagi magbunyi, mag-rejoice lagi, magalak. Kasi yung Tagalog ng rejoice is magalak. Magkaroon ka ng pagbubunyi sa iyong puso. Sometimes when we pray, or sometimes when we go through something in our lives, ang hirap magbunyi, di ba? Parang, brother, sister, paano naman ako magbubunyi? Tingnan mo naman nangyari sa amin, nangyaring trahedya. How can I rejoice? But kapatid, alam mo ba, even sa kalungkutan mo, even sa mga troubles mo, you can still show joy in the Lord. Do you understand that, kapatid? Do we understand it? That even in your hardest circumstances in life, you can still praise and worship the Lord with joy. At yun ang sikreto, kapatid. Kasi sinasabi ng Panginoon, hindi niya sinabi na, rejoice in the Lord sometimes. Rejoice in the Lord when there is a blessing. Ay, kapatid, may blessing tayo today. Let's praise the Lord. There's a blessing. Salamat, Panginoon. No. Sinasabi ng ating Panginoon, rejoice in the Lord always. And in every prayer, let your requests be made known to God. Sa bawat panalangin, mag-rejoice and let your requests sabihin mo sa Panginoon. At meron dito sinasabi ang Panginoon, because by doing so, kapatid, sa paggawa nito,
sa ganitong aksyon na gagawin mo sa harapan ng ating Diyos, the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ano ibig sabihin yan? Sapagkat pag may problema ka, kapatid, when we are in trouble, it is the time na kung saan aatake ang kaaway to place doubt, para bigyan ka ng hinala, ng doubt, ng duda sa ating Diyos, na parang walang gagawin ng Lord dito. Parang hindi ako tutulungan, parang pababayaan ako. Ang naglagay nun, hindi ang Lord. Ang kaaway. Yes, minsan papadalang ka ng sitwasyon. Minsan may mga tao na gagamitin ng kaaway. Papadalang ka ng problema, tapos may magsasabi, hindi mo yan kaya. Mahina ka naman talaga, kilala kita. Yung kapitbahay mo, minsan kapamilya mo, minsan kaibigan mo, or kaaway pa, na nagbibigay sa'yo ng doubt, ay hindi po niya naintindihan na pinadala pala siya ng kaaway. That is one of the oldest trick, paboritong taktika ng kaaway yan. Para tayo linlangin at mawala tayo sa grasya ng ating Panginoon. So yung buhay mo, kapatid, imbis na nasa kamay ka ng Panginoon, nandun ka, lalayo ka ngayon, lalabas ka sa grasya ng Panginoon. And when you or me, when we are outside the grace of God, then it is the time na wala tayong proteksyon. Doon aatake ang kaaway. Doon niya tayo pupunuin. Babahain niya tayo ng iba't ibang uri ng atake, tukso, problema. Doon ka kakapit sa patalim, doon ka pupunta sa mga maling desisyon, di ba? Because you're now looking at the physical things, at the carnal things, you're not looking at the spiritual. Because your life now is not under the grace of God, but under the power of the enemy. And that is why it is important, when we are going through troubles, we rejoice in the Lord. Hindi kayo parang nababaliw na nagbubunyi ka sa labas. Masaya ako, kapatid, din niyo ako doon. But you talk to the Lord, Lord, ang hirap ng pinagdadaanan ko. Hindi ko to kaya. Parang imposible. Grabe, Lord, nangyari sa akin. Pero Lord, I will find my joy in you. I will survive this. Because alam ko kasama kita. I will still smile knowing, Panginoon, na hindi mo ko iiwan. Sasamahan mo ko sa laban na to at makakaligtas ako. And I will be an inspiration to my peers, to my family members, to my friends. When they see me, they will say, totoo nga may Diyos. Why? Kasi nakakapag-function pa siya. Kahit ang hirap ng pinagdadaanan niya, nakakangiti pa siya. Nakakapang-asar pa nga, nakakakikipagbiruan pa. Why? Kasi yung pag-asa niya, yung hope niya nasa Panginoon. Hope is eternal. And when you get that hope, when you have joy in your heart, because the joy of the Lord is our strength. Ang lakas natin, kapatid, ay manggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos. Wala na sa ibang bagay. You might think that yung bisyo, maybe something, addiction or tukso, makukuha mo yung joy. This is actually instant gratification. But kapalit nun, problema, trouble. Sandali lang yun, nakuha mo instantly, pero may kinuha sa'yo pabalik. Diba? Ganyan po ang addiction. May nanakawin sa'yo, ganyan din ang kasalanan. Mukhang okay siya, mukhang masaya. Pero once na napasok mo yun, merong kasama yun ng mga punishment. May consequences. Pag addiction naman, mayroong problema, may sakit or something. Diba? Pag kumapit ka sa patalim, syempre may balik yun. Tawag nila karma, pero walang karma. Hindi po totoo yun. God, there is a punishment from the Lord. There are curses and blessings. Syempre, pag may ginawa ka mali, mapupunta sa'yo sumpa. And that's why you need the Lord. You repent. You stand back up. Tayo. Huwag kang lumublob sa kasalanan. Huwag kang tumira doon. Pag nagkamali ka, nagkasala ka, tumayo ka, tumakbo ka palayo sa tukso, sa kasalanan, at lumapit ka sa Lord. Imbes na doon ka manirahan, sabi mo, hindi ko na kaya, okay na ako dito. Happy na naman ako, kontento na ako dito. And anong nangyari? Sinusunog ka na in and out, hindi mo pa alam. Ibang tao nakakakita, ikaw hindi mo nakita ang iyong sarili. That is why in everything, we have to rejoice. So that yung kamay ng ating Panginoon ay nasa sa atin. He will guard our hearts and our minds from the enemy. Poprotektahan niya tayo sapagkat magkakaroon tayo ng ano ngayon? Kapayapaan. Peace.
that comes only from the Lord our God. If we will rejoice in Him. So when we pray, when we talk to the Lord, we rejoice. Lord, I have a lot of trouble, I have a lot of problems, but I count my blessings. Kasi alam ko, Lord, pinagpala mo rin naman ako. May mga dumating na blessing. Lord, salamat sobra. And I pray, Lord, pagpatuloy itong mga blessings at marami pang dumating na blessing para malagpasan ko itong problema na to. Hindi ko man naintindihan, Lord, para ikaw naintindihan mo. Hindi man nila naintindihan, pero ikaw naintindihan mo. Alam mo, Lord, ang pinagdadaanan. And you are my wall of my dependence. Sa iyo po ako sasandig. Sa iyo po ako hihiga. Alam ko, kasama kita. At hindi mo ako iiwan, hindi pababayaan mo. In Psalm 100, 1-2, and 4-5 in the New King James Version, make a joyful shout to the Lord. All you lands, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Enter His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. So malino po sinasabi ng Panginoon, kailangan tayo maglingkod sa Kanya with gladness. Hindi yung pag nagpa-pray ka sa harap ng maraming tao, wala kang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Tulungan niyo ako. Pag-pray niyo rin ako lahat. Okay lang naman mag-express ka ng iyong grief, ng sadness. But if all people can see in you and in your life is sadness, then there's a problem. You are not being a testimony to others. And you're causing trouble sa lahat. Tandaan natin, even sina Pedro, sina Juan, sina Pablo, lahat sila, sina Santiago, dumaan sila sa iba't ibang troubles. Marami silang problema. Tulad natin, mga tao. Kasi tao din sila. And yet, what did you see in them sa Bible? Ano nababasa natin? Encouragement, inspiration, strength. Not because they dwelt, hindi sila tumira doon sa kanilang problema. Yes, they had problems, but they showed hope. They showed courage. They showed strength. They showed joy. The joy in the Lord. Kaya nga, the joy in the Lord is our strength. So kapatid, our secret is to worship the Lord with all joy and faith in our prayers. So pag lumalapit ka sa Lord, wag puro, Lord, iniwan mo ako, pinabayaan mo, puro ganun. Do we even know, kapatid, na ayaw ng Lord, nag-grumble tayo? Kaya marami napapahamak, kapatid, dahil sa grumbling. Ano ibig sabihin ng grumbling? Lord, tignan mo naman to. Ang pagkain ko dati, puro masarap. Gusto ko lagi, baka tsaka manok. Ngayon, tignan mo, sardinas na lang. Pinabayaan mo ko. Tingin mo sa akin, Lord, kaya ng level ko yung sardinas. Kung ganun tayo, kapatid, manalangin sa Lord, that is grumbling. Dapat ang gawin mo, Lord, salamat, Lord, sa sardinas na to. Pagpalain mo pa ako ng maraming sardinas, Lord, para lumakas ang aking katawan. At Lord, pagdating ng araw, dagdagan mo rin ng baka at ng manok. Salamat, Lord. It's funny to think about it, kapatid. But most of us are like that. In our lives, there are troubles, and we are in trouble. Wala tayong ginawa kundi magreklamo sa Panginoon. At yun ang pinaka-ayaw ng Lord na ugali ng tao. Grumbling. Di ba ganyan na nangyari sa Israelita? 40 years, naglakad sila, umikot sila sa tabi ng promised land. Imbis na isang, pwede mo sabihin, within 1 month, nakatawid na sila sa promised land, nakarating na sila doon. Kasi tumawid sila galing Egypt, nandun na, lapit na eh. Pero pinaikot sila ng pinaikot ng Lord dahil sa tigas ng ulo nila. Sabi nila, Moses, grabe ka naman. Sanay kami sa masarap na pagkain sa Egypto. Ngayon, dinala mo kami rito, kumakain kami na walang lasang manok. Or sa Tagalog, yung pugo, yung quail. Kumakain kami ng tinapay. Galing ang langit ng tinapay, pero walang lasa. Sana dun sa may toyo, may suka, may patis. Sa Egypto, dito wala. Ang tawag dun, grumbling, kapatid. The secret is be joyful, be thankful, be grateful. Kasi unang-una, hindi ko lumikha ng blessing. Si Lord ang naglikha, di ba, ng blessing, hindi tayo? So kung si Lord ang naglikha ng blessing, hindi ang galing sa atin. So meaning, be grateful. Be thankful sa ating Panginoon. Kung ano man yung meron tayo sa Kanya, lahat yan nang galing. Hindi sa atin.
So dapat natin gagayahin yung tama. Huwag natin gayahin yung mali na ginawa ng mga Israelites na nagreklamo sila, pati yung tubig, nagre-reklamo sila. Walang tubig. Tingnan mo ito ginawa mo, Moses. Papatayin mo ba kami sa disyerto? Naglalakad tayo po magdamag, walang tubig. Bakit kami pinabayaan ng Lord? Puro ganun reklamo. Lang reklamo. Now let us reflect upon ourselves. Kapatid, are we like that? Do we approach God like that? Sabi nga natin, when someone comes important into our lives, to our house, like an artista, maybe the president of the nation, or maybe the president of the United Nations, come onto your house. Ang sasabihin mo ba sa kanya, puro reklamo? Di ba sasabihin mo sa kanya, punta ka dyan, Mr. President, or Miss Celebrity, Mr. Celebrity. Anong pinakagusto mong pagkain? Kainin mo dyan. Ako magluluto, ako bahala. Thank you for gracing our house. Happy kami na pumunta ka rito sa aming bahay. Lahat, bibigyan namin. Mag-stay ka lang ng ilang oras dito. Diba? And yet with God, we cannot even stay 1 second, 2 seconds para mag-pray sa kanya na maayos. How are we treating our Lord? Kapatid, siya ay Diyos. Hindi siya ordinaryong nilalang. Hindi siya presidente lang. Hindi siya artista lang. Siya ay Lord. Siya ay God. Siya ay Diyos. So we should respect Him. Kaya sabi, serve the Lord with gladness. Dapat may kagalakan, may kasayahan. Magpasalamat ka. Buhay ka pa, may hininga ka. Diba? May tinitiran ka, may bahay ka pa. May tutulugan ka pa mamaya, may unan ka. Naiintindihan ba natin? Yung ibang tao walang unan. Yung ibang tao walang tsinelas. Yung ibang tao walang makain. Pero ikaw may kinakain. Should you not be thankful? Should you not be grateful? So count your blessings, be grateful, and rejoice in the Lord. Now, everything else that you need, request upon the Lord with gladness. Lord, salamat Lord sa lahat ng mga biyaya mo. These things I still don't have. But my hope is in you, that one day you will provide for all these things because you are a good God. And you are good all the time. And therefore, I will trust you. Now, make me trustworthy, O God, by being righteous. Tulungan mo ko maging mabuti upang ang mga rewards ko galing sa iyo ay hindi mawawala, kundi mapapat sa akin lamang. Hindi po itong manakaw ng kaaway. Praying must not be an obligation, but an act of true love and faith. Ang pagdarasal, kapatid, hindi an obligasyon. Yes, prayerlessness is a sin. Kapag hindi ka nagdadasal sa Panginoon, sabi ng Diyos ay kasalanan. Kasi hindi mo siya nire-respeto. You're not giving reverence to God in your life na nagbigay ng buhay sa iyo. But it should not be an obligation, but it should be an act of love or true love and faith. Yung pagmamahal mo, pag-ibig mo, at pananampalataya mo sa ating Diyos na buhay. Kaya importante, kapatid, na pag nagdadasal tayo, hindi ito dapat scripted. Hindi ito yung binabasa o yung paulit-ulit. Nauulitin mo ng 8 oras, dinasal mo. Pagod na yung lalamunan mo, sa kakadasal na, katulog ka na sa hirap ng pagdadasal mo. Grabe. Congratulations sa iyo, kapatid, sa pagdarasal mo ng 8 oras ng paulit-ulit na dasal na hindi pinakinggan ng Panginoon. Because God does not hear prayers na paulit-ulit. Because it's not from your heart. Ang pinapakinggan ng Panginoon, yung dasal na galing sa iyong puso. Yung may pasasalamat, yung may pagmamahal, yung may pananampalataya. Yan yung tinitingnan ng ating Panginoon. So when we talk to the Lord, when we converse with our God, when we communicate with Him, make sure, kapatid, that it is from our heart. Sa galing sa ating puso. Lord, salamat Lord sa mga biyaya mo. Salamat sa mga blessings mo. Salamat binigyan mo ako ng anak. Salamat Lord, binigyan mo ako ng asawa. Salamat Lord, binigyan mo ako ng matitirang bahay. Salamat Lord, binigyan mo ako ng trabaho. Now Lord, nakikita mo ang aking pangangailangan. Hindi ko ito malilingit sa iyo because you know everything about me. Kilala mo ako. Alam mo Lord yung aking limitations. Now Lord, save me. Provide for me because you are my creator. Do not forget about me, Lord. Sabi mo, Lord, I will never leave you nor forsake you. Now, Lord, I'm banking on you. I'm depending on you, Lord, na hindi mo ako pababayaan at iiwan man lang. So, Lord, answer my prayer because it is from my heart, O God. Save me. Bless me. Bless me, O God. Dapat galing sa puso natin, kapatid.
may pananampalataya. Hindi obligasyon kasi napilitan ka lang. Kaya parang minsan nagpa-pray ka na parang wala sa puso mo. Kailangan ko lang mag-pray kasi sinabi ni brother, sinabi ni sister, mag-pray daw ako na mag-pray para masagot ang aking panalangin. Kaya ako lang ito ginagawa. Kasi gusto kong masagot ang panalangin. Di ba pag ikaw yung magulang, pag ang anak mo may ginawang pagkakamali o pagkakasala, alam mo, pag galing sa puso niya yung sorry, di ba? Yung nakatingin sa'yo, nagsasorry. Pero yung hindi makatingin sa'yo, sorry na, okay na, sinabi ko na, sorry na, hindi mo patanggapin. Diba? There are times like that sa buhay natin, we encounter people like that. Nagsasorry, pero hindi naman talaga sorry. At kapag ka, sinabi mo, hindi ka sincere. So sinabi mo, apology, mag-gaslight, ang tawag sa gaslight, sila yung may kasalanan, parang sisilaban ka, aapuyan ka, ikaw pa may kasalanan kasi lumabas sa kanilang ginawang mali, ikaw pa palalabas nila may kasalanan. Diba? Nag-sorry na nga ako, di mo pa tinanggap. Teka, unang-una, inamin mo ba nagkasala ka? Dapat aminin mo nagkamali ka. And then you say sorry. Diba? With apology, with saying sorry, first there must be repentance. Dapat mag-repent ka muna. Sorry, nagkamali ako. Patawad. Sana mapatawad mo. Di ba ganun tayo na may asawa ka, may girlfriend ka, may boyfriend ka. Nagkamali ka sa boyfriend mo. Nagkamali ka sa girlfriend mo, sa asawa mo. Do you tell them, sorry na, okay na yun. Kaya na tayo. Ganun ba yun? Di ba hindi? So ganun din sa Panginoon, kapatid. Basta mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa asawa natin. Kaysa sa girlfriend mo, kaysa sa boyfriend mo. Kaysa sa kaibigan mo. So all the more, mas dapat yung level para sa Panginoon mas mataas. Para sa Diyos. So pag tayo nakikipag-usap sa Panginoon, dapat may true love, may faith, may paglapit sa Kanya ng pagsusumamo. Lord, talk to me. I need you. Speak to me, O God. I'm in trouble. I need you. Ganun, kapatid. Hindi yung, alam mo naman, Lord, yung pangangailangan ko, hindi mo pa ako tinutulungan, pinababayaan mo, ganyan ka naman lagi. Grumbling. Okay? The Lord is not like that. Have we not learned the lessons from Judas? Di ba ganyan si Judas? Ganyan si Saul, si King Saul. At dami naging ganyan, napahamak sila. Ba't natin sila gagayahin? Huwag natin sila gayahin, kapatid. Be humble in the eyes of the living God. Kapatid. In John 4:23-24, in the ESV version, it says, "But the hour is coming and is now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth." So importante, kapatid, that we worship our Lord in spirit and in truth. Sapagkat yun yung tinitignan niya. Napaka-importante yan sa ating Panginoon. There must be pure joy. There must be faith kapag tayo lumalapit sa Kanya. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Tinitingnan niya buong mundo. He's scanning everyone's hearts. Tinitingnan niya kung sino yung para sa Kanya tsaka hindi sa Kanya. Ito bang umaatin ng gawain na to, ng church na to, talaga bang yung puso niya nasa akin o hindi na siya kasi may kailangan siya? O kaya lang siya umaatin dito kasi napilitan lang siya? O kaya lang to nagpe-pray dito, nagpapa-pray over dito kay sister kasi meron lang siyang crush kay sister. Di ba maraming ganun? Sumama sa church kasi crush niya si ganito. Si brother or si sister. Kaya nasabi niya siya ay Christian na rin kasi sumama siya dahil may crush siyang pinuntahan doon. Pero ang agenda niya, alam ni Lord. Hindi natin pwedeng ikaligtayan sa Panginoon sapagkat wala pong bagay ang pwede lang magpasa ating Diyos. Alam na Lord yun sa Kanya. So true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. So dapat ganun tayo, kapatid. Pag nanalangin ka sa Panginoon, pag nagsamba ka sa Kanya, galing sa puso mo, sa isip mo, sa kaluluwa mo. Bigay mo lahat. Huwag kang mag-iwan. Sapagkat tinitignan niya ng ating Panginoong Diyos. The focus points na binigay sa atin ng ating Panginoon, number 1, get your heart right with God. Ayusin natin. Kapag tayo nalalangin sa Panginoon, pag nakipag-usap tayo, ayusin naman natin ang ating sarili. Walang pinagkaiba pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumapit sa Panginoon, nagulo-gulo tayo. Ganyan din kapag, di ba sabi ko nga, pag humarap ka ba sa presidente,
Pag umarap ka sa mayor ng iyong city or ng councilor, kumatok sa bahay nyo, andito pala si barangay chairman. Kakausapin ka na barangay chairman kasi meron siyang panukala sa'yo bilang constituent. Anong gagawin mo? Pasok ka na lang kahit nakapantulog ka lang, ganun ba? Di ba, magbibihis ka pa, magsusuklay ka pa ng konti, baka magpapabango ka pa. And yet with God, will you not prepare more for the Lord? Kapag nagpe-pray ka ba sa Panginoon, hindi ka maayos? Di ba mag-aayos ka? So pag may mali kang ginawa, hingi ka na sorry sa Panginoon bago ka lumapit sa Kanya. Alam mo, may ginawa kang kasalanan, huwag ka lumapit muna sa Kanya. Pag may ginawa kang kasalanan, sumingi ka na sorry sa Kanya. Sabi mo, Lord, I'm sorry. I made a mistake. Forgive me, Lord. Change me. I apologize for what I did with all my heart, with all my soul. May you be merciful to me today for what I did, Lord. But I want to speak with you. I want to communicate with you. Hear my prayers, O God. Ganun, kasimple. And yet most of us will not even ask for forgiveness. We demand. Lord, alam mo naman ito. I've heard this from someone. Alam na Lord yung pangangailangan ko. Siya na bahala din. Basta sinabi ko na yun sa Lord. Barumbado. Hindi tayo pwede maging barumbado kapatid sa Lord. Sapagkat siya ay Diyos, tayo tao. He is higher than us. He created us. We cannot treat Him like that. Pangalawa, love God with fear and trembling. Mahalin mo ang iyong Panginoon Diyos na merong takot at panginginig. Hindi takot dahil takot na takot ka sa Kanya, hindi ganun. The fear of God is something na ginagawa mo kasi mahal na mahal mo siya. Di ba wala yung pinagkaiba sa asawa mo? Kung may asawa ka o may girlfriend ka, di ba pag nakita niya may ginawa kang mali, hindi dahil takot na takot ka sa Kanya. Kasi ayaw mo rin siyang masaktan. Di ba? Kaya sometimes, may mga nagsisinungaling. Imbis na sabihin niyo totoo, saan ka ba nagpunta? Tinatanong lang naman kita kasi nagpunta. Nagpunta ako doon kay ganyan. Eh yung pala naimbitakan ka pala ni brother ganyan. Hindi mo agad nasabi na magtatagal ka pala ng 2 oras. Eh sabi mo lang 2 minutes ka lang. Ngayon, malalaman ni wife or ni husband, ganito pala. Kaya ka tumagal lang ganito kasi kumain pa kayo ng ice cream doon, hindi mo sinabi. So ngayon, napilitan ka magsinungaling. So bakit mo ginawa yun? Kasi boy, there is fear. But in the wrong way. Mali yung ginawa mo. But it should be fear and trembling with love. Sorry, honey, sorry, kung anong tawag mo kay significant other natin. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Dapat sinabi ko sa'yo, dapat naging honest ako. Na kaya pala ako tatagal doon kasi kakain pa kami ng ice cream. Kasi bumili siya ng special ice cream. Matagal niya nang pinangako yun. Sabi niya, high school pa kami. Eh, bibilin niya ako ng ice cream. Hindi niya nagawa. Ngayon niya lang nagawa kasi nagkatrabaho na siya. Pasensya ka na. Punta ka na dito sa kita-kita tayo. Di ba? The way that we treat our Lord, is it the same? Do we treat our God with fear and trembling? May takot ba tayo sa ating Diyos pag lumalapit tayo sa Kanya? Di ba yung mayroon tayong anak na bata? May baby tayo sa bahay. Di ba hawak-hawak mo yun with fear and trembling? Kasi alam mo na napaka-delicate ng bata. Hindi yung pwedeng mabangga, mahulog, or something. Kasi alam mo na delicate siya. So you love them not because you fear the kid. No. You love them with fear and trembling kasi ayaw mo siya mapahamak. So ganun din dapat sa ating Panginoon, with fear and trembling. Pag lumalapit tayo sa Kanya, alam natin na ayaw natin yung masaktan ng ating Diyos. So treat the Lord God with fear. Sabi nga ng Panginoon sa Kanyang salita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Marami po sa atin sa mundo na to napapahamak sapagkat hindi po nila alam ang katotohanan. Ng katotohanan sa mundo na to, if you fear the Lord, you will get so many things in this world. You will get by means. Marami kang pwedeng maging solusyon sa buhay kung takot ka sa Diyos. Kasi hindi ka gagawa basta-basta ng mga mali. Kasi may takot ka sa Diyos. Mahal mo siya. Alam mo, nakatingin siya sa'yo 24/7. So hindi ka basta-basta gagawa ng mali. So when you approach God, when you pray, when we worship Him, dapat may takot. May pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Get your heart right with God.
Dapat maayos ang ating puso sa ating Panginoon. No? Yan ang dapat number 1. Kapag lalapit tayo sa Kanya, make sure kapatid ng puso mo ay okay. Just the same with communion. Pag nagko-communion tayo, di ba? Bago ka kumuha ng garments or ano man yung tinatawag sa mga yung bread, yung unleavened bread and the juice or the drink na iinumin mo sa communion, kung may mali ka, humingi ka ba ng tawad sa Panginoon? Because God is holy. We are not holy. We are from the world. That's why we need to repent if there's something wrong. Or maybe may nagawa tayong mali, hindi natin alam. Just to make sure, hingi tayo ng tawad. Lord, I do not know. Maybe I did something wrong. Search my heart. Know my anxious thoughts. Tignan mo, Lord, kung may nagawa akong mali, ayusin mo ako. Patawarin mo ako kung may nagawa akong pagkukulang. Let me come to you right now. Let me speak to you, Panginoon, in spirit and in truth. So, importante kapatid na maayos ang puso mo pag lumapit ka sa Panginoon. So, sabi sa Hebrews 10:22-23 in the WEB version, let's draw near with a true heart in fullness of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and having our body washed with pure water. Let's hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. So, kailangan pag lumapit tayo sa ating Panginoon, maayos sa ating puso. At kailangan may pananampalataya tayo sa Kanya. Dapat nagtitiwala tayo na may gagawin ng ating Panginoon. Sapagkat sabi niya rito, He who promised is faithful. Tapat ang ating Panginoon. Pag sinabi niya hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yes, there might be trouble. Maybe hindi siya parehas sa mga plano mo kasi we have all plans, di ba? Pero hindi mo alam kapatid yung plano mo pala, palpak. Pero ang plano ng Panginoon, yung purpose sa buhay mo, hindi. Pilit ka ng pilit dito, hindi pala ito yung gusto ng Panginoon. Naalala ko nun, there was this place na gustong gusto ko, na doon kami nakatira, pero hindi pala yun ang gusto ng Panginoon para sa amin. And when we got out of that place, I realized na yes, tama nga Lord, kaya pala kami pinaalis sa lugar na yun. Hindi pala para sa amin yun. Kasi mapapahamak kami sa lugar na yun pag nag-stay kami doon. Sometimes, the Lord is removing you from a situation, from a place or from a person. Maybe may inaalis yung tao ang Panginoon, maybe kaibigan niya na hindi mo dapat makasama. Kamag-anak niya na hindi mo dapat makapiling. Or maybe someone from your past, na pilit ng balik sa buhay mo, hindi mo na dapat pinababalik pa. Inaalis ng Panginoon sa buhay mo, pilit ka ng pilit, babalik ka. Mapapahama ka pala. But the Lord knows it. So there's a reason why God should be trusted. Because we don't know everything. Alam ng Lord lahat. Pero pag sinabi niya, faithful siya, bibigyan niya yung best sa atin. So magtiwala tayo. Hindi man natin naintindihan lahat ng gagawin ng Panginoon, ang lahat ng kanyang resolution, let us trust Him with unwavering faith. Meaning, hindi po nawawala ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung tiwala nandun pa rin. 100%, 120%, 200%, magtiwala tayo sa ating Diyos. Ganun dapat. Huwag natin gayahin si Cain. Si Cain, di ba siya kasi Abel, naalala niyo, yung anak ni Adan at ni Eva? Why was Cain punished and Abel was honored by the Lord? Why was Abel blessed by the Lord? Bakit binless ng Panginoon ang ating kapatid na si Abel, hindi po si Cain? Kung titignan natin mabuti, si Cain, parehas naman sila na nagbigay ng sacrifice sa Panginoon, di ba? Si Cain, nag-sacrifice siya ng mga halaman, ng mga pananim niya, yung mga gulay, mga prutas, sinacrifice niya sa Panginoon, sinunog niya. Ganyan din sa Abel, yung kanyang mga tupa, sinacrifice niya. Pero nakita ng Lord yung puso ng dalawang magkapatid. The problem was the heart. Hindi maayos ang puso ni Cain. So marami nag-iisip na kaya po napahamak si Cain kasi nainggit siya kay Abel. No. Before pa siya nainggit kay Abel, mali na yung puso niya. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon, your heart is not right with God. Your heart is not right with me. Naintindihan po ba natin yung kapatid? Importante sa Lord na ang puso natin ay maayos pag nananalangin tayo sa Kanya. So do not blame God when you pray. Lord, iniwan mo ako, tinan mo nangyari sa akin, kasalanan mo to. No, don't pray like that, kapatid. You are in danger if you are praying like that.
Do not pray like that. Submit to the Lord. Lord, I do not understand what's happening, but I trust you in your purpose. No, kung ano man ang mangyayari dito, hindi mo ko iiwan. Ililigtas mo ako. Kasi tingnan natin si Cain. When he came to God, when he offered this offering to God, yung tira-tira ang binigay niya sa mga gulay, sa mga prutas. Hindi po yung first choice. Pero si Abel yung unang-unang binhi ng kanyang mga tupa, yung best choice na mga tupa. Kasi normally sa mga tupa or sa mga animals, yung pinaka-first born, ang pinaka-the best. So yung unang-unang born, yun ang yung sinacrifice ni Abel. Lord, I will give you the best. This is my best, Lord. These are my tithes for you, Lord. Ito po yung aking ikapo, bibigay ko sa iyo, Lord. Para sa ito. Kasi ikaw nagbigay sa akin ng tupa na to, din sa iyo rin to, Lord. Pagpalain mo, Lord, yung aking aking pag-aari, yung aking business, Lord. Si Cain hindi. Naintindihan naman ng Lord, yung bibigay ko na lang sa kanya 1%. Or maybe inutang ko pa ito yung bibigay ko sa Lord. Ganun, kapatid. Ano nangyari? And so Cain was expecting the best from the Lord, and yet his heart was not okay with the Lord. So alam ng Lord yun, kung bibigyan mo siya ng tira-tira. Ganyan ba tayo, kapatid? Tira-tira ng buhay natin ang bibigyan natin sa ating Diyos. So kailangan maging maingat tayo dyan. Get your heart right with God. Huwag natin gayahin si Cain. Ano nangyari sa kanya? Napahamak siya. Sa inggit niya, pinatay niya yung kapatid niya si Abel. If he listened to the Lord. Kasi sabi ng Lord, di ba? Get your heart right with me, get your sacrifice right, and I will honor your offering. Binigyan siya ng advice ng Panginoon. I will honor your prayer if you will get right. Ayusin mo. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon, kapatid, na umayos. Pero most of us do not listen. We do not listen to advice. We do not listen to wisdom. We only listen to ourselves. Ganyan ang panahon natin ngayon. This generation only listens to themselves, only listen to themselves. That's the problem. But we should not be like that. Listen to advice, listen to wisdom, listen to the word of God. It's very important na pag nangusap tayo sa Panginoon, maayos ang ating heart, kapatid. Pangalawa, love God with fear and trembling. Pag tayo lumapit sa Panginoon, kapatid, dapat may takot, may pagmamahal, may panginginig sa ating Panginoon. Sapagkat dapat ingatan natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Diba? Wala yung pinagkayo pag nasa school ka. Ayaw mo makita ng teacher na may ginagawa kang kapalpakan kasi pag nakita ka, ay si ano madaldal na malilista to sa noisy. Diba? Nalista ka sa mga noisy. Nakita ngayon ng magulang mo. Ayaw mo magalit yung magulang mo, pakausapin ka ng guidance counselor kasi kasama ka sa noisy. Naalala ko, nung kabataan ko, I was grade 1, I guess, during that time. Napakatahimik ko, yung klase ko, napakakulit. Sa likod ko. Kinabukasan, lagi nasa likod ko, kinakausap ko, hindi ko siya pinapansin. Kinabukasan, nasa harapan ko naman siya. Sabi niya, "Uy, punsalan," sabi niya gano'n. "Kamutin mo nga yung likod ko kasi nangangati." Sabi ko, "Bakit ko kakamutin yung likod mo? Hindi naman kita, kaano-ano. Basta kamutin mo yung likod ko." Ngayon nakita ko nung kaklase ko na nagra-write ng mga noisy. Nailista ako. So nakita ko nung 1 week after nung deliberation ng mga grades, ng report card, nakita ko doon sa report card ko, noisy. Your son is very noisy. So parang hindi ko alam kung paano ko harapin ng aking magulang. It was hard for me to tell them na mayroong ganito nakamark kasi I had to defend myself. Lord, paano ko didepend sa aking sarili? Di ba? It was a funny story kasi totoo, hindi naman nakikipagdaldalan. Kinungkulit ako nung kaklase ko. But the same thing with God. When we treat our parents like that, our teachers, may takot tayo sa kanila. Ayaw natin mapapahiya tayo. Dapat ganoon tayo sa Panginoon. Ayaw natin na makikita tayo ng Lord sa ating kasalanan, sa ating kamalian. Kasi nakikita niya tayo araw-araw, di ba? 24/7 nakikita tayo ng Panginoon. Alam niyang ginagawa natin mali at tama. So we should treat our Lord right. We should love Him with fear and trembling. So when we pray to Him, when we talk to Him, ayusin natin ating sarili. So in Psalm 2:11-12 in the New King James Version, it says here, "Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest He be angry and you perish in the way. When His wrath is kindled but a little, blessed are all those who put their trust in Him."
So binibigay sa atin dito ng pagkakataon yung senaryo. Kasi yung galit ng ating Panginoon, kung nagalit siya sa atin dahil may ginawa tayong kasalanan, it's only for a moment. Hindi yan habang buhay na galit sa iyo ang Panginoon, kapatid. Kapatid, may mga tao na hindi nagpapatawad sa kanilang sarili. May nagawa silang kasalanan noong unang panahon. Hanggang ngayon, hindi nila napapatawad ng kanilang sarili. Kasalanan ko to, kaya ako nagkaganto, kaya magbibisyo na lang ako habang buhay. Gagawin ko tong kalokohan na to. Mamumuhay ako sa kamalian kasi nagkasala na ako. Hindi na ako makakabalik sa Panginoon. Mali yun. God is not like that. The anger of God lasts only for a moment, but His blessing ay ibibigay niya doon sa magtitiwala sa Kanya. But you must treat Him with fear and trembling. You must rejoice in your God. Paglingkuran mo siya. So pag ikay nanalangin sa Kanya, umayos ka, kapatid. Umayos tayo. Ayos natin pakikipag-usap sa Kanya. Huwag mo siyang tratuhin na parang barkada. Tratuhin mo siya na importante sa buhay mo. With reverence. He is Lord, Panginoon, Diyos. Ganyan dapat ang trato mo sa ating Panginoon. So pag pray ka sa Kanya, huwag kang tawa ng tawa. Kaya nalulungkot ako sa mga nasa church. Di ba lalo sa mga praise and worship teams, this is very important. Pag praise and worship, naglilingkod sila, nagtugtog sila ng gitar, nagkakantahan. Pag nag-preach na yung pastor, nagkikilitian doon sa may gilid. Nagtatawanan. Do you think you are revering God? You are worshiping God by doing that? No, you are putting a curse on you, even in the church, because you aren't respecting and honoring God. Honor God, kapatid. Because the service of the Lord, the message of the Lord is very important to you. You must honor and respect it. Huwag puro kalokohan. You must honor the Lord. And when you pray to God, dapat with fear and trembling. Huwag tayong padalos-dalos. Lalo na sa pag tayong magagalitin, huwag tayong maging magagalitin. Napaka-importante yan. Tignan natin ginangyari kay Moses. Moses was one of the greatest servants of the Lord, the greatest leaders of Israel. And yet at one moment, in one instant, nagkamali siya. Sinabihan siya ng Lord, Moses, yung mga Israelite nagre-reklamo, sila walang tubig. This is what you need to do. Paluin mo yung bato, pag pinalo mo yung bato, lalabas ang tubig. Okay? Gawin mo to. So nandun si Moses, nakita niya yung mga Israelite nagre-reklamo, anong ginawa mo sa amin, Moses? Papatayin mo ba kami? Walang tubig. Ito na naman ang sitwasyon natin. Pinabayaan kami ng Diyos. Sana bumalik na lang tayo sa Egypto. Kasi doon sa Ghana, dito wala. Reklamo na reklamo. Grumble ng grumble. Sa init ng ulo ng Moses ang nangyari. Nagalit siya. Anong gusto nyo? Paluin ko itong bato na to. Pag pinalo ko itong bato na to, lalabas ang tubig. Pinalo niya. Hinataw niya. Wala lumabas sa tubig. Nagulat siya. Hinataw niya ulit tsaka may lumabas sa tubig. Tignan natin nangyari, di ba? Sinabi ni Lord, paluin niya. Hindi sinabi ni Lord na magwala siya habang pinapalo niya yung bato. So it was very important sa Lord yung approach ni Moses. Pero yung maliit na pagkakamali ni Moses na naging dahilan kaya hindi po siya nakarating sa promised land. Kaya nung sinabi ng Lord ang makakapasok lang sa promised land ay si Caleb at si Joshua, not you Moses, not Aaron. Si Aaron mamamatay na. At ikaw Moses, in the following days mamamatay ka na rin. Kukunin kita. Umiyak si Moses. Lord, ang tagal ko naghihirap, Lord. I led these people at hindi ko makakapasok sa promised land. Why? Of course, naawa ang Panginoon kay Moses. But it became a judgment of Moses himself. So ang ginawa ng Lord, napakabait ng Panginoon. Huwag ka mag-alala, anak. Papakita ko sa iyo, dadaling kita sa paraiso. Mas maganda roon kaysa dito. Pero tignan mo lahat ng bibigay kong lupa sa buong Israel. Dinala ng Lord si Moses sa bundok. Pinakita ng Lord sa kanya sa Mount Nebo, nakita niya lahat ng promised land. Ito ang bibigay ko sa inyo. Sa iyong mga apo, sa iyong mga anak. Lahat-lahat sa kanila. Para sa inyong lahat. Pero hindi mo na kailangang isipin to kasi mas maganda ang bibigay ko sa iyo, anak. Pero lesson learned. Huwag mainitin ang ulo. Because in that slight moment of anger, ano po nangyari? Napahamak si Moses. Yes, God still loves him. God still blessed him. At inonor siya ng Panginoon. Itinago na nga ng Lord yung kanyang bangkay. Hanggang ngayon, wala nakakakita ng bangkay ni Moses.
Itinago ng Panginoon. Kasi mahal siya ng Lord. Pero may naging consequence yung kanyang pagkakamali. Kaya it is important, kapatid, that we love God with fear and trembling. Pag may sinabi sa atin ng Panginoon, sumunod tayo na maayos. Kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay worshiper, kung ikaw ay usher, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay nag-a-attend sa Panginoon, huwag kang mainit ng ulo. Huwag kang gagahambol. Huwag kang umatin dahil sa gusto mo lang umatin. O kaya may napilitan ka umatin kasi in-invite lang ako kaya umatin dyan. Huwag ganun, kapatid. Gawin mo because it is from your heart. Kasi mahal mo ang Diyos. Kasi takot ka kay Lord. Ayaw mo siyang ma-disappoint sa'yo. Lord, I don't want to disappoint you, so I will worship you today. Because you created me and you gave me life. Binigyan mo ako ng asawa, binigyan mo ako ng anak, binigyan mo ako ng matitirang bahay, binigyan mo ako ng pagkain, lahat galing sa'yo. So Lord, what I will do, I will give back. I will honor you, I will worship you, I will praise you today. That's my job. Trabaho kong Panginoon na paglingkuran ka ngayon. Ikaw naman ang aking pasasalamatan kasi grabe binigay mo sa akin. Pinagtiwalaan mo ako. Dapat ganun, kapatid. So worship the Lord God with all joy and faith in all our prayers. Pag nalalangin ka, pag nangungus ka sa Panginoon, ayusin natin, kapatid. Para pagpalain tayo ng ating Panginoon at sagutin niya ang ating mga panalangin. Sa pangtapos na binigay sa atin ng ating Panginoon, yung kanyang sagot sa lahat ng ating mga katanungan, we must honor God alone. Kailangan natin siyang galangin, respetuhin. I-reject natin yung kayabangan, yung pride natin sa ating sarili. That it is all about us. Kaya tayo nagpa-pray, kaya tayo lumalapit sa Panginoon. Kasi kailangan ng Lord na pagpalain tayo. Kailangan tayo bless ng Panginoon. No, this is not about us. But this is about the Lord. It's all about God. Siya ang bida, kapatid, hindi ikaw, hindi ako. Walang bida sa atin. Ang bida, si Lord. So if anyone mo kasi nagtataas-taasan, ibababa ng Panginoon. Sino man yung nagpapakababa, yun ang itataas ng Panginoon. So kung magbibida-bidahan tayo sa harapan ng maraming tao, ibababa tayo. So huwag tayo magyayabang. So sino na ba nga dapat ay pagyabang? Si Lord. Kung magyayabang ka, ay salamat sa Panginoon. Because of Him, I'm here. Because of Him, I have this. It is all because of Him. Glory to the Lord our God. Ganun dapat. Believe and you will bear fruit. Maniwala ka, manampalataya, kapatid, and then, mamumunga ka. Hitik na bunga. Magugulat ka na lang, binabato ka ng iba't ibang mga tao kasi nainggit na sila sa'yo. Kasi namumunga ka na. Yun ang nangyari. Biyaya ng ating Panginoon. And lastly, joy comes in the morning. Yes, we might be in trouble. We might have problems or challenges. But remember, kapatid, it's all about seasons. Hindi lahat problema. May season ng problema, may season ng paghihati, may season ng kalungkutan, may season ng stagnant or lack. But there is season of plenty and season of blessings. For joy comes in the morning. Darating din ang kagalakan, kapatid, sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Be faithful, be patient, wait for the Lord. Yun ang ating gawin. Sapagkat hindi nakakalimot ang ating Diyos na buhay. Yun yung dapat tayo manalangin sa Panginoon. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Honor the Lord from your wealth and for the first of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Parang sa communion, di ba? Parang sa offering. Importante sa Panginoon na bibigyan natin sa Kanya yung best natin. So when we pray, dapat yung best. Huwag tayo maging prideful. Okay na sa Lord yung 1% ng buhay ko. Alam na naman ng Panginoon yun. No? Bigay mo sa Kanya lahat. Lahat ng mga alalahan mo, lahat ng mga troubles mo, bigay mo sa Panginoon. Lord, wala akong itatabi sa sarili ko. Bibigay ko lahat sa'yo. Ikaw nakakaintindi sa akin. Kilala mo ako. Sila, ginajudge nila ako hindi mo ako i-judge. You know me. Kaya Lord, ikaw na po ang bahala. Save me from my situation. You know my need, Lord. Provide for all my needs, Lord. And if there's anything wrong with me, change me. I humble myself before you. Dapat ganun ang ating gagawin. Dapat gayahin natin si David, kapatid, si Joseph. Di ba si David nung nagkasala siya, anong sinabi niya?
Nung sinabi sa kanya ng isang propeta, si Prophet Nathan, nilapitan siya. There was this guy na napakayaman na sa kanya lahat ng bagay. Ang dami niyang tupa. Yung kapitbahay niya may tupa, iisang tupa. Sa kanya, thousands upon thousands sa kanyang tupa. Napakarami. Pero nainggit siya dun sa tupa sa kabila. Kinuha niya, kinatay niya. Imbis na sa kabila, may tupa, nawalan. Sabi niya, yung tao na yan na kumuha, patayin. Tapusin ang buhay niyan. Makasalan ng tao yan. Yung pala, it was a comparison, paralelism na ginawa ni Prophet Nathan. Si David pala yung patutunguhan ng salita na pinadala ng Panginoon. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw yun. Sapagkat kumuha ka ng hindi sa'yo, pinatay mo pa. Hindi mo dapat pinatay. Noong time na yun, napaka-powerful man ni David. He could have killed Nathan. Sabi niya sa gwardiya, patayin niyo yung propeta na yan. I don't want to see him. Ano sabi ni David? I have sinned. May the Lord forgive me. I have sinned. Nagkasala ako sa Panginoon. Nagpakababa siya. Inamin niya, nagkamali siya, nagkulang siya. So kapatid, when we sin against God, huwag tayo magmataas. Huwag tayo magmayabang. Huwag tayo magmagaling. Diba? Lord, hindi mo pa ako pinapagaling sa sakit ko. Tignan mo, nangyari sa akin. Inamin ko naman, di ba, nagkasala ako dati. Bakit hanggang ngayon may problema pa rin ako? Bakit mo ko iniwan? No, kapatid, huwag ka magmataas. Nagkasala ka, nagkamali tayo. Aminin natin. Okay? That's it. Say sorry. Apologize. Repent to the Lord. Wala ka namang ibang ina-apologize. Hindi mo kailangan mangumpisal sa ibang tao. Mangumpisal ka sa Lord. Say sorry to the Lord. And then the Lord will forgive you. Just like David. Diba ganito ginawa ng Panginoon kay David? Kaya sabi niya, the man after God's own heart. Na-imagine mo ba yung kapatid? Isang tao na mamamatay tao, nangangalo niya, nagkasala. Pero sabi ng Panginoon, anong pinarehas sa puso niya? Si David, kaparehas ng puso ng Panginoon ng Diyos. Yun ang nangyari. Kinumpara niya, di ba? He's like me. Mapagpakumbaba, humble. Kasi the Lord will not see our sin if we will repent. Intindihan ba natin yung kapatid? So it's important that we repent to the Lord. Magpaka-humble tayo. Gayahin natin si David. So do not be wise in your own eyes. Matakot ka sa Diyos. Matakot tayo. Pag nagkamali tayo, sorry agad. Lord, sorry. Huwag ka namang mataas. Huwag ka namang magtampisaw sa kasalanan. Kasi lulublob pa tayo doon, lalo tayo mapapahamak. Diba? Imbis na maging blessing na, curse pa nangyayari, sumpa pa, magaganap. Magpakalapit tayo sa ating Panginoon. In John 15:4-5, in the NASB version, remain in me and I in you. Just as the branch cannot bear fruit of itself, but must remain in the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me, I in him, bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ayan. Dapat importante maalala natin, maintindihan natin, na kung wala ang Panginoon sa buhay natin, wala tayo. Kailangan tayo mag-remain sa ating Panginoon, tayo magtiwala sa Kanya para tayo mamunga. Gusto mo ng blessing? Gusto mo ng answered prayers? Di ba? Gusto mo ng breakthrough? Gusto mo ng revival? Harvest? Maybe you're praying for prosperity. This is not prosperity preaching, but the Lord wants you to be blessed. Alam ba natin yun? The Lord does not want you to be sick. He wants you to be healed. Pero kailangan mong bigyan ang buhay mo sa Panginoon. Wala tayong timeline kailan niya sasagutin. Walang nakakaalam ng timeline ng mga sagutan, Lord. Only God knows the timeline of His answers. But we must trust Him that in the right time, He will do it. In the meantime, habang tayo nag-aantay, manatili tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Matakot tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Mahalin natin siya. Yun ang dapat natin gawin. So let us remain in the Lord para tayo mamunga. And mamaya-maya makikita mo na lang, unti-unti na mamunga ka na. Nagkakaroon ka ng mga fruits. Yung rewards mo, unti-unti mo na nakukuha. Oh, grabe. Hindi ko kaya mabibilis pala ako dito. Yung answered prayer na ako dito. Ang tagal ko, pinag-pray ko 10 taon. 5 taon, 3 taon. Ito na ngayon. Diba? Sino mag-aakala? Hindi galing sa iyo yung kapatid, galing sa Lord. Alam na Lord kung faithful ka or hindi. Only the Lord sees our hard work.
Hindi po natin dapat isipin yung puri ng ibang tao, yung pagpupuri nila. No, it's not important. When we worship the Lord, when we serve the Lord, it doesn't take into consideration yung opinion ng ibang tao. The opinion of men does not matter. Only the opinion of God. When we serve the Lord, when we pray to the Lord, the important thing that matters is the Lord. Anong sasabihin ng Panginoon? Yun. That's the most important thing, kapatid. Last verse na binigay sa ating Panginoon in Psalm 30:4-5 in the NIV version. Sing the praises of the Lord. You, His faithful people, praise His holy name. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. So ganyan po ang ating Panginoon. Yes, we might have trouble in our lives, di ba? Pero kailangan manatili tayo sa ating Panginoon sapagkat alam natin na pag tayo nagpupuri sa Panginoon, sasagutin niya tayo. Because our Lord inhabits praise. Tumitira ang ating Panginoon sa ating pagpupuri. And later on, after ng mga troubles, after ng mga problems, biyaya naman, kapatid. Hindi yan habang buhay na problema. Hindi yan habang buhay na trouble. Darating ang kasagutan na galing sa ating Diyos. So tumingin din tayo doon, kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya. The day is coming, that joy is coming in the morning. Ganyan dapat tayo tumingin sa ating Panginoon. And dapat tayo lumapit sa Panginoon. Tingnan natin, di ba? Anong ginawa ni David? Nung sinabi sa kanya ng Lord na out of you will come the line of kings na magiging hari ng Israel, iba't ibang kalahi mo, and from you will come, di ba, someone that is very important. Technically, it was a prophecy about Jesus Christ coming through the bloodline of David. So sabi ni David, Lord, who am I that you think about me? Or you think about my future kahit wala na ako? Iniisip mo pa yung legacy ko, oh God. Who am I? Gayahin natin, kapatid, si David. Diba? Imbes na sabihin niya, Lord, grabe ka naman. Kasi alam mo, Lord, mabait ako eh. Kilala mo ako. Tignan mo naman ako, diba? Kaya Lord, salamat Lord. Nakita mo yung ginagawa ko kasi alam mo magaling ako. Alam mo mabuti ako. No. Nagpaka-humble pa si David. Yun ang ginawa niya. Lord, I'm not worthy, Lord. Who am I? Who is my family? Sino ang aking pamilya para tawagin mo ako? I'm a nobody. But Lord, thank you. Thank you for blessing me, for reminding me that you are good. Thank you for remembering me in my name, in my legacy, in all of these considerations that you have. Glorify your name, O God. So kapatid, when we pray, humble ourselves, and give it all to God. The glory belongs to our God. Purihin mo siya. Worship Him with all joy, with all kagalakan. Hindi puro reklamo. Tulad ni Joseph. Na-imagine mo ba yun? So many years na naghirap siya sa kulungan na pagbintangan pa siya ng kung ano-ano. Pero hindi siya nag-wane or nawalan ng pag-asa. Nagtiwala siya. And then one day, God rewarded him. Ganito dapat ang ating gawin sa ating Panginoon. Ibigin natin yung pure love. Diba? Yung tiwala na meron tayo sa Kanya, magpaka-humble tayo, magtiwala tayo sa Kanya, and then God will one day meet our needs, meet our prayer, answer all our desires in accordance to His will and His purpose. Alam ni Lord lahat. Bago mo pa hinlingin, kapatid, alam na ng Diyos. At ibibigay niya when the time is right. And when you are worthy to receive that prayer. If hindi niya yung binigay, ibig sabihin hindi yung karapat-dapat para sa'yo. Baka mapahamak ka niya kaya hindi niya binigay sa'yo. Pero bibigyan niya sa'yo kung para sa'yo yan. Walang pwedeng magnakaw niyan. Diba? Hindi natin alam yung lahat ng biyaya na meron para sa ating Panginoon. But remember that on all of these things, when we worship God, even in the midst of all our troubles and problems, the day is coming that joy will be in the morning. I-reward tayo ng Panginoon, kapatid. Hindi puro kapaghihatagan, hindi puro problema. Darating ang time ng kasagutan ng ating Panginoon. Breakthrough upon breakthrough, healing upon healing, answered prayers upon answered prayers. Revival, double portion, open doors ang ibibigay sa ating Panginoon. Yan ang mensahe ng ating Diyos na buhay. Salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. Pinupuri natin at siya at sinasamba. Kapatid, maybe this is the first time that you're listening sa Ancient Doors Church. You might not know me, you might not know Ancient Doors Church, or maybe hindi mo kilala ang ating Panginoong sa Kristo. Pero para sa information mo, kapatid, there is someone who cares for you, someone who really loves you. He gave His life for you on the cross.
namatay siya sa krus ng Kalbaryo, at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siya muli para iligtas ka. Ano yung kaligtasan ng kapatid? Para sa kaalaman mo kapatid, tayo lahat sa mundo na to ay mamamatay. Yung bagay na hindi natin maiwasan. One day, all of us will die. And in our death, hindi po to katapusan lamang. Pag namatay tayo, may pupuntahan tayo, may destination tayo. Ano yun? Either langit or impyerno. Dalawa lang yan. Gusto mo ba mapunta sa impyerno? Surely you don't want to go there. If you want to go to heaven one day, there's something that you need to do. You have to believe in Jesus Christ that He died for you on that cross. And He saved you from all your sins. So pag hindi ka mapunta sa impyerno, siya na yung naging simbolo, siya na yung naging katumbas, siya na yung naging sacrifice para hindi ka na pupunta ron. Tinawid niya na para sa iyo. If only you would believe in Him. And if you will believe in Him today, that He is your Lord, your God, and your Savior, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, ililigtas ka niya mula sa impyerno papunta sa langit balang araw. Dadaling ka niya sa langit balang araw. If you want to receive that gift of salvation, pray with me, kapatid. Let us pray, kapatid. Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Aming Diyos at tagapagligtas. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin mo ako Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Nagsusumama ako sa iyo. Nagsusumamo ako sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo Ibinibigay ko sa iyo ang aking buong puso, isipan at kaluluwa. ang aking buong puso, isipan at kaluluwa. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Diyos, bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko Tinatanggap ko ang buhay na walang ang hanggan buhay na walang hanggan na regalo mo. na regalo mo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Makakasama kita Makakasama kita sa langit balang araw. sa langit balang araw. Habang nandirito ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, ay tulungan mo ko maging mabuting tao ay tulungan mo ako maging mabuting tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, O God, Salamat, O God, sa pagbibigay mo sa akin ng buhay mo sa pagbibigay mo sa akin ng buhay sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. The oldest God, the newest come, and the Lord loves you more than you will ever know. If you want to grow more in faith in Jesus Christ and want to know more about Him, reach out to us in social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out in your growth in Jesus Christ. Congratulations sa iyo, kapatid.